Congressman pa lang no'n si Apo Lakay meron ng mga Marcos. Senador pa lang siya meron ng Marcos loyalista. Eh, ang Duterte, wala, hindi sila kilala. Hindi kilala ang mga Duterte. Para lang silang tae na biglang, umalingasaw at nag-ingay at nakilala dahil yan sa mga Marcos. Pero wala silang utang na loob. 'Di ba? Yan ang katotohanan mga kaibigan. Katotohanan na hindi matanggap, no, ng mga DDS. Hindi kilala, mga kaibigan, hindi kilala si Duterte. Kami mismo makakapagpatunay, taga Mindanao kami, Misamis Oriental. Kami lang ang during that time kami lang ang nag-migrate. Sa lahat ng mga kapatid ng magulang ko, kami lang, ang pamilya lang namin ang nag-migrate sa Manila. Lahat ng pamilya namin nasa Mindanao. Lately lang naman na merong nag-abroad o pumunta sa Manila, lately lang, 'no? Pero kami ang nauna. Kami talaga yung, nauna na pumunta ng Maynila. Hindi namin kilala si Duterte. Kaya nung sinabi, "Ay taga Davao daw 'yan." Taga Davao ba? Mayor daw 'yan, eh, mayor. Mayor ba 'yan? Eh, sige research, sino ba si Duterte? Tapos nalaman namin, ay si Duterte ganito daw, ganito. Ay gano'n ba? Tapos pinapanood sa TV. Ay nagmura. Hmm. So ayaw namin. Ayaw namin ng gano'n na hindi disente. Ayaw namin ng gano'n na hindi disente at, parang hindi mo maipagmamalaki. Hindi mo hindi mo maipagmamalaki sa international community, Duterte, 'no? So ayaw namin. Pero sinuportahan ng Marcoses, 'di ba? Naalala ko no'n meron pang, tinatawag na ALDAB, 'di ba? Alyansang Duterte Bongbong. ALDAB, pinagtatambal sila kasi nga si Senator Miriam Defensor Santiago no'n malala na yung sakit. So, pinagtatambal din 'no, may mga loyalista na ipinagtatambal itong si Duterte at saka si BBM. Gumawa sila ng group ALDAB, Alyansang Duterte at Bongbong. 'Di ba? Ang nagdala kay Duterte sa presidency ay ang Marcos at ang Marcos loyalists at ang Marcos supporters. Real talk lang tayo dito. Real talk, walang plastikan. Walang plastikan, katotohanan lang tayo dito. Ang nagdala sa presidency ni Duterte ay ang Marcoses, ang mga loyalista ng Marcos at ang mga supporters ng Marcos. Walang iba. Dahil si Duterte wala siyang botante. Ang botante lang ni Duterte ay Davao. Ilan lang naman ang registered voter sa Davao. Hindi yan makakapagpanalo ng isang presidente. Guys, LGU lang siya, mayor. Hindi makakapagpanalo ng presidente. Kaya nga 'di ba kinuha niya yung loob ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters. Pumunta siya sa bahay nina Apo Lakay sa Ilocos. Nagmakaawa, naglumuhod, na suportahan siya. Yung mga loyalista naman, mga uto-uto din. Dahil sinuportahan ng Marcoses.
dahil iniendorso ng mga Marcos o mga uto-uto naman ang mga loyalista. Oh, 'di ba? Kasi nakakabudol naman talaga si Duterte, sa totoo lang guys, nakakabudol talaga si Duterte. Kasi biruin mo, tuwing nagkakampanya palagi niyang binabanggit, ah, yung father ko, um, ano siya ni Apo Lakay, malapit kay Apo Lakay, malapit daw kay ano, kay Ferdinand Marcos, oh. Yung father ko nung ano, siya yung isa sa hindi hindi iniwan si Ferdinand Marcos. Ang dami niyang kuwento na nakakabudol, 'di ba? Close ally daw si Ferdinand Marcos tsaka ang father niya. My God, ang dami niyang kuwento na nakakabudol talaga. So, ang mga loyalista naman nabudol. Tapos sasabihin pa niya, "Pinakamagaling na presidente, Marcos." My God. So, anong nangyari? Dahil nabudol ang mga loyalista at Marcos supporters, ibinoto siya, panalo. Nanalo siya dahil sa mga loyalista at mga supporters. Tapos nung naging pangulo na ng Pilipinas, ang yabang. Tapos nitong si PBBM naman ang nag tumakbo sa pagkapangulo, siniraan pa. Grabe, ang sama ng ugali ng Satanas. Sabagay, Satanas nga eh. Alangan namang mabuting ugali, masama talagang ugali ng Satanas. Grabe. Grabe mga kaibigan 'no? Ah, okey. Ah, ang daming accomplishments ni PBBM, Edmer Saavedra. Ay oo talaga, totoo 'yan. Madami talagang accomplishments si PBBM 'no? Correct 'no, correct diyan, 'yan. So, ngayon mga guys 'no, um, talagang ang pangulo natin ngayon, hindi niya ito tatantanan, itong mga flood control na 'to 'no. So, sana lang mga kaibigan, simulan 2016. Kung hindi man masimulan sa mga 2012 o 2010, kahit hanggang 2016 simulan ang pag-iimbestiga. Diyan malalaman natin lahat 'yan. Kasi ito pa lang si Diskaya, mga kaibigan, itong si Diskaya ay paborito 'no, paborito na kontraktor ni Duterte. Yun pala 'yan lumalabas guys 'no, paborito siyang kontraktor ni Duterte guys, itong Diskaya. Kaya pala hindi nawawala 'no, 'yan. Isa pala 'yan 'no sa top 10 'no, top 10 contractors na palaging nakakakuha 'no ng, mga bilyones na proyekto, flood control projects under Duterte administration. So, 'yan, Diskaya 'no, itong Diskaya na 'to. So, sabi nga dito mga kaibigan 'no, hindi na daw ito bago 'no, this is not new. The Diskaya family has been raking in billions from flood control projects, flood control, contracts since Duterte time. Fraud, ghost projects, and substandard dikes, lahat documented. Pero ang mas nakakatakot, hinayaan lang sila ng mga senador, 'yan, at DPWH officials na magpatuloy, 'no? So, sino ba ang DPWH official ng 6 na taon? Si Mark Villar na ngayon ay isang senador na, 'no? So, this did not start yesterday. 9 companies linked to the Diskaya family have been the top winners of flood control projects since Duterte. Billions
poured into their pockets kahit may history of fake clearances, revoked registration, and graft charges. Yan. So, sabi ko nga nung mga vlog ko nung nakakaraan, yung nangyayari ngayon sa administrasyon ngayon ni PBBM, minana, minana niya lahat nitong mga nangyari no sa mga flood control, sa mga kung ano-ano pang mga proyekto na substandard, minana ng ating pangulo, no? Remember mga kaibigan, no, yung tulay na pinatapos ni PBBM na may nangyari no na yung nag-collapse, guys. Nag-collapse, oh, yun, oh. Kita mo isang malaking ebidensya 'yan, 'no? Tinayo siya panahon ni Duterte, guys, 'no? 2018 tinayo siya panahon ni Duterte, 2017 yata 'no, nag-start. Tapos, natigil, ta's nag-start, natigil na naman, hanggang sa naabutan ni PBBM. So, pinatapos. Tapos 'di ba nag-collapse yung tulay, oh. Ang sabi, mga kaibigan, kaya nag-collapse yung tulay kasi mahina ang pundasyon. Kasi kahit na patapusin ni PBBM yun, kahit na ipatuloy niya yung construction, kung mahina ang naging pundasyon, wala talaga. At sino usually ang gumagawa ng pundasyon? Yung nag-start ng proyekto. At sino yung nag-start ng proyekto? Duterte administration. At sino ang DPWH Secretary nun? Mark Villar. Make sense? So, nakikita natin guys, no, na namana ni PBBM ang mga katiwalian na to, namana niya from the past administration. So, hindi lang pala utang ang pinamana sa kanya, hindi lang pala utang na 13 million ang pinamana sa kanya, kundi pinamana din pala kay PBBM ang mga katiwalian sa mga proyekto, lalong-lalo na sa flood control. Mabuti na lang ang pangulo natin ngayon, ayaw niya ng ganito guys. So sabi niya, aayusin niya 'to at hindi siya papayag na umalis 'no, na umalis siya sa Malacanang na hindi niya ito naaayos. Yan po ang sabi ng pangulo 'no. So the same story mga kaibigan 'no, under Marcos admin. PBBM saw himself PBBM himself saw it in Bulacan, unfinished dikes near overflowing rivers, and the 96.49 million project mark completed daw since February 2023. That's Diskaya's handiwork and that's public money wasted. No? So the Diskaya playbook during Duterte, they were already in the top 10 contractors despite scandals. Mark Villar's DPWH admitted noon they were under investigation pero walang nakasuhan, walang naparusahan. The result, Diskaya kept winning contracts faster than DPWH could even finish their investigation kasi nga hindi naman kasi sila mapapanagot noong panahon ni Duterte at Mark Villar. So, siyempre kapag kaalyado, eh, 'di ba? Ganyan ganyan kasi ang tatak Duterte guys, kapag kaalyado, walang problem, hindi kayo mapapanagot kapag kaalyado. Tatak Duterte 'yan, 'no? So, 'yan 'no, fast forward 'no sa administrasyon ni Pangulong Marcos, gano'n pa rin 'no, tinuloy mga kaibigan, Diskaya 'no, at iba pang mga kontraktor 'no, ghost projects, substandard dikes, 'yan, 'yan. Grabe 'no? At ang masama nito mga kaibigan 'no, mukhang may mga senador na mga enabler 'no, na nagpabaya na mangyari ito 'no. Oh, Joel Villanueva sa Bulacan. Bulacan is droning, pero sino ba ang kumakain ng flood control billions diyan? Sabi ko nga guys 'no, si
Si Joel Villanueva, nasa Senado siya. Alam niya ang problema ng Bulacan ever since, 'no, na kapag bumabaha ganyan ang nangyari. Tapos napapabalita na meron siyang mga proyekto flood control, 'di ba? Na, inilalagay mga bilyon-bilyon inilalagay sa Bulacan. Kaya nga ang naitatanong, parang imposible naman yata na hindi niya ito alam. Mukhang napakaimposible na hindi niya alam kung ano ang tunay na nangyayari sa flood control sa Bulacan, 'di ba? Pati kay Chis Escudero, oh, Chis Escudero, alam din niya 'to, 'no? All talk, you had billions in insertion sa flood projects, 'yan. Ang dami po, mga kaibigan, pati si Mark, Villar, kung noon ay tahimik, ngayon ay mukhang, dumadaldal na at mukhang dinidepensahan ang kanyang pamilya, 'di ba? So, ano 'to, kaya nga sabi ko guys 'no, sana, mapalitan na talaga yung ating Senate President at, mabago 'no, yung mga ano, kumbaga yung mga ginagawa diyan sa Senado kasi mukhang mukhang, yung kanilang investigasyon ay moro-moro, eh, 'no? Kasi, dapat talaga na magkaroon ng third party investigator, yung mga walang bias, para hindi yung, parang binibigyan lang ng platform yung mga senador para linisin yung kanilang sarili, 'no? Dapat ay magkaroon ng, third party investigator, yung hindi matatapalan ng pera, yung hindi masusuhulan, nang sa gano'n ay mag-imbestiga at walang sasantuhin kahit senador ka, kahit kongresista ka, walang sasantuhin, 'no? Kasi naniniwala ako guys na hindi lang contractors at hindi lang yung, DPWH 'no, ang dapat na habulin dito kundi dapat din habulin at panagutin yung mga pulitiko behind this, ghost projects. Yun ang aking paniniwala at naniniwala ako na dapat ay umpisahan ito 'no, 2016, umpisahan 'yan, 2016. Idamay na rin natin yung mga Parmali, lahat yan 'no, imbestigahan yan lahat kasi mga pera ng pondo ng bayan yan, eh. At idamay na natin yung 51 billion ni Pulong Duterte na nilagay daw sa flood control. Lahat yan imbestigahan na natin 'no, kumbaga maging totoo 'no, mga kaibigan, hindi yung, iimbestigahan lang kung sino yung gusto, 'di ba? So lahat imbestigahan na 'yan mga kaibigan. Importanteng-importante yung 51 billion kasi guys, ang laki ng 51 billion, sobrang laki noon, 'di ba? Siya lang ang nag-iisa na kongresista na nakakuha ng 51 billion in the history of the Philippines. Kaya nga natatawa ako kay Sara Duterte na panay ang bato niya ng akusasyon sa mga kongresista na magnanakaw daw, yung mga kongresista na buhaya daw, pero hindi niya nakikita na yung kanyang kapatid, 51 billion. Ang galing magsabi na buhaya daw yung mga kongresista, pero yung kapatid niyang kongresista, hindi man lang niya nakikita yung 51 billion, pinakamalaking budget sa buong Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, si Pulong Duterte lang ang nagkaroon ng 51 billion. So dapat, imbestigahan 'yan guys 'no, imbestigahan at, hanggang kung maaari ay maibalik sa mga tao, sa taong bayan 'no, yang pera na 'yan dahil 'yan ay pera 'no, ng taong bayan. Galing 'yan sa ating buwis, 'yan. So, ano pa? Ano pa yung ating ano, okey. Okey. Ayan, ito yung sinabi ng Pangulo, oh, President Ferdinand Marcos Jr. declared that he would not leave Malacanang until the country's flood control problems were resolved, calling out corruption and poor workmanship in government projects.
sabotage talaga 'to, eh, sabotahe talaga guys 'no? Sabi nga nitong si nakakalimutan ko lagi pangalan niya, eh, Guillermina. Ang haba kasi 'no, Guillermina Lalit Barido. Ang sabi nga niya guys 'no, dito daw sa Davao daw meron daw na mga ayaw na daw magtrabaho 'no, ayaw na daw kumilos, ayaw na magtrabaho. Kasi nga iniintay na lang daw yung ano, yung pag-upo ni Sara Duterte sa December. Sa December daw guys na uupo daw. At yung iba, yun nga, pinapangakuan pa daw na yung bang, sige ano yun kasi 'pag ano, kapag naupo na si Sara ay magkakaroon kayo ng puwesto, 'no. So, hindi natin alam kung gaano ito katotoo, mga kaibigan. Itong, destabilization plot 'no, kay PBBM na ngayon daw ay, niluluto nitong mga DDS 'no. Sabi niya sa kampo daw ni Kitty Duterte. Eh, siyempre, maniwala ka na kay Kitty lang 'yan? Hindi, kasama 'yan, yung mga kapatid niya, 'di ba? Hmm, yun guys, grabe 'no? So, ang pangulo natin, oh, eto, tignan niyo, pangulo natin, biruin mo, Sunday ngayon guys, Sunday dapat ang pangulo natin ay dapat kanina nagpapahinga siya. Kasi bukas Monday trabaho na naman, maaga na naman siya. Alam niyo ba ang aga pala niyan magtrabaho sa Malacanang? 7:00 in punto nandun na siya sa Malacanang guys. Hmm. Kapag meron nga daw ang sabi ni Attorney Claire nun, 'pag meron nga daw flag ceremony wala pang 7:00 nandun na ang pangulo sa Malacanang. Ganon kasipag ang pangulo natin, 'no? So, kung titingnan natin dapat ngayon Sunday dapat nagpapahinga siya, pero anong ginawa niya, nandun pumunta sa Benguet at ininspeksyon yung mga ano dito, mga racks 'no. Residents have raised some concerns about the structural integrity of the rock shed. Tignan niyo mga kaibigan, meron kasi siyang 'di ba pinagawa niya na website yung isumbong mo sa pangulo? Pagkatapos 'pag merong mga sumbong 'no, kasi binabasa niya guys, binabasa niya personal. 'Pag may mga nakita siya, anong sabi niya, pinupuntahan agad. Kita mo, guys, ganyan ang pangulo na kailangan ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay problematic country tayo. Yan ang totoo. So, kailangan natin ng ganitong klaseng pangulo. Hindi natin kailangan ng pangulo na panay ang world tour at paninira at naglulustay lang ng pera pero ayaw ng accountability, panay lang photo op. Hindi natin kailangan ng gano'ng pangulo, 'no? Hindi natin kailangan ng pangulo na babae na katulad ni Sara Duterte na tsismosa at puro lang paninira ang ginagawa, pero wala naman ni isang ebidensya ang inilatag, 'no? So, ang kailangan po nating pangulo ay katulad ng ating Pangulong BBM na tunay na naglilingkod sa bayan, hands-on. Kapag may mga problema pinupuntahan niya, bumababa siya on the ground at siya mismo ang naghahanap ng solusyon kung paano susolusyunan yung mga problema. Ganyan ang kailangan nating pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Yan. Yun po ang katotohanan, yan. Basa muna tayo dito ng ano, Diyosa, "That's right, haha, si Inday tsismosang kagawad." Nga po 'no, tsismosa talaga yun. Vilma Hapon, "Itong Lustay kung siya ang pangulong sa Pinas, naku kawawa ang Pinas, ubos ang pera sa ating bayan." Tumpak ka, correct po kayo diyan, 'yan. Tama po kayo 'no? Ah,
Very problematic po ang country natin. Kailangan po natin ng isang pangulo na katulad ni PBBM, 'di ba? Loggins A, tuloy mo lang 'yan, support ako sa'yo BBM Pag-asa natin. Tumpak, tumpak po. 'Yan. Bakit problematic ang country natin? Bakit ko sinabing problematic? Unang-una, prone tayo sa, nasa ano tayo, nasa ring of fire na tinatawag. So, prone tayo unang-una 'no, bagyuhin tayo. Ang bagyo natin from A to Z. Pangalawa, napapalibutan tayo ng mga bulkan. Ang daming bulkan. Ayan, 'pag sumabog yung isang bulkan, problema na naman. Tapos bukod diyan ay meron pang mga disaster katulad ng mga landslide, meron pang baha, mga man-made 'no, may man-made pa na mga, problema. So pagkatapos meron pa tayong lindol, daming problema. Tapos yung pinaka-main problem natin, yung ating Vice Presidente ay mapanirang puri. Sinisiraan ang Pilipinas, sinisiraan ang turismo, na imbis iangat ang Pilipinas at ang turismo, ang ginawa niya sinisiraan niya ang sarili niyang bansa. Biruin mo, sabihin ba naman niya nasa Korea siya, sabi niya, sa lahat daw ng bansa na pinuntahan niya, wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Grabe 'no? Siniraan niya ang Pilipinas habang nasa Korea. Tapos nung nasa Australia naman siya sabi niya, "Naiinis talaga ako kapag naririnig ko na yung ano, yung San Juanico Bridge, tourist spot." Hindi daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Ang tourist spot daw ay yung tulay daw sa China kasi mahaba. My God, bugok, bugok. Wala sa haba ng tulay ang pagiging tourist spot. Bugok! Ano ba 'to, lawyer daw siya pero bakit bugok? Napakabugok niya. Bugok siya guys, 'no? Ay, ang akala siguro ni Sara Duterte kailangan kapag tourist spot mahabang tulay. Hindi niya alam na maraming kinokonsidera 'yan, katulad na lang ng history ng tulay. Ano ba yung history ng tulay? Hmm, yung tulay na 'yan yung unang-una. Yan yung, regalo 'no, ginawang proyekto ni Apo Lakay bilang regalo sa kanyang pinakamamahal na asawa si FL Imelda Romualdez Marcos. Bakit niya niregaluhan ng tulay? Kasi hirap na hirap noon ang Samar at ang Leyte para para pumunta sa magkakabilang side 'no, or magkakabilang, probinsya. Hirap na hirap sa pangangalakal, hirap na hirap pumunta, ay magba-by-land pa pagkatapos, ilang oras pa yun, sobrang gastos. So, yun mga kaibigan yung history ng tulay, hindi man lang nakita ni VP Sara Duterte. At itong tulay na ito ay nagbunsod nag-boost ng ekonomiya ng Samar at ng Leyte. So, hindi nakita yun ni VP Sara Duterte. Ang akala niya, ang pinagbabasihan lang ay yung haba ng tulay. Bobo, bobo, bobo siya talaga. Walang kaalam-alam. Akala niya, ang tourist spot dapat mahabang tulay. Bobo. Grabe. Bakit kaya? Sabagay, bobo naman talaga ang mga Duterte, bobo naman talaga, eh. 'Di ba si Digong umamin, 75 siya, pasang-awa. 7 years in high school. Umamin si Duterte, 7 years in high school. Pagka 7 years, siguro sabi siguro ng teacher niya, "Naku, ipasa na natin si Rodrigo kasi tanda na nito, baka mamaya
Baka mamaya gapangin yung mga ano natin dito, mga batang babae. I-ano na, ipasa na natin 'to. Oh, 'di ba? So, pinasa na lang kahit na pasang-awa. Hmm, yun. Ah, Eric Brezuela, magaling na VP si Lakwat Sara Madam o VP Overseas President. Overseas Vice President. Puwede rin. Diyosa, haha, si Sara for VP for fake news. Ah, fake news peddler yun, eh. Diyosa, kanina pa inaatake ng mga DDS si host madam. Ay, oo pala. Alam mo Diyosa, everytime na ako ay nagla-live andiyan sila umaatake. Pero hanggang ganyan lang naman sila, eh, 'no? Kasi sila naman ay mga, trolls. Mga trolls 'yan. Ah, Purple Heart, block mo po yung Ilonggo sa kalam. Super bad manners po ma'am. Didi should attack you in bad manners. Purple Heart 'no? Wala naman tayong aasahan sa kanila, eh, 'no? Talagang gano'n talaga sila, eh, 'no? Sila po ay kumbaga magtataka pa tayo kapag sila ay naging mabait 'no? Magtataka pa tayo. 'Pag sila ay naging mabait baka baka may ano, may sakit 'no? Or baka nga kahit may sakit yang mga 'yan, eh, talagang hindi sila bumabait 'no? So, hayaan mo lang sila. Actually, never akong naapektuhan 'no? Kapag ako po'y nagla-live 'no, halimbawa sa TikTok, sa Facebook, kahit na nagpo-post ako, maraming bashers, never akong naapektuhan sa bashers. Unang-una, bakit bakit ka may basher? Tandaan po natin, bina-bash ka dahil epektibo ka. You're effective, 'no? Effective po ako, epektibo ako kaya kaya nila ako bina-bash kasi nakita nila na effective ako at nasasaktan sila sa mga sinasabi ko, kaya nila ako bina-bash. Kasi kung hindi ka naman effective, hindi ka talaga iba-bash. Yun po yun guys 'no. Kaya nga ang sabi sa mga content creator, huwag kayong magagalit kapag may mga nagba-bash, mas maraming basher, ibig sabihin mas sikat ka. Yan po ang katotohanan. Mas marami kang basher, mas sikat ka at mas effective ka. Kaya nga po ako wini-welcome ko yung mga basher. Hindi ko sila bina-block 'no, wini-welcome ko sila. Kasi isa lang po ibig sabihin niyan, epektibo ako.